Ang masakit na katotohanan ay bumungad na nga kay Sherlyn. Ngayon ay wala na siyang magagawa. Tuluyan na nga kinuha ni Divina ang kanyang asawa, kung saan tuluyan ding nalaso ni Divina. Kaya naman hirap na siya. At dahil sa sakit na nararamdaman ni Sherlyn, kinausap niya ang kanyang abogado na hindi na tama ang nangyayari. Ngayon ay kukuha niya ng record ang mga ito. At sa pagkakataong yun, siya ngayon ay gaganti. Kailangan iparamdam niya ang sakit at kailangan magbabayad si Divina at si Raymond sa kanilang mga ginawa. Sa pagkakataong yun, sasampahan ng kaso ni Sherlyn ang dalawang ahas. Humingi ng tulong itong si Sherlyn dito nga kay Adrian at hindi naman siya mabibigo sapagkat willing naman si Adrian na tumulong sa kaawa-awa niyang kaibigan na si Sherlyn. Nagdusa at nakita ito ng kanyang kaibigang abogado, kaya naman nararapat na makuha niya ang justice, kung saan nakita din niya na hindi maganda ang trato sa kanya ng pamilya ni Raymond maging ang kanyang biyana. Sa kabilang banda, patuloy na nagmanman sina Xavier upang malaman kung sino nga ba ang totoong kasabwat ni Libby, dahil batid nila na hindi magagawa ni Libby mag-isa ang lahat. At nakita nga nitong si Justine ang cellphone kung saan nahulog ito ng isa sa tao na nakita nila. Batid nila na may kinalaman ang mga taong nakita nila doon sa kagubatan kay Libby, dahil tandang-tanda ni Pusoy na ito ang sasakyan na ginamit, at nang makita nila at masundan, naiwan nga ang isa sa cellphone ng tauhan nito, kaya naisip ni Justine na ito ang maglo-locate. Ito ang magtuturo sa tunay na kasabwat itong si Libby. Gamit nga ang cellphone na makita nila doon sa kagubatan, agad nilang i-chat ang naturang boss dahil gusto nilang malaman kung sino nga ba ito. Agad na nag-set up sila at tinakot nila ito na kailangan nilang magbigay ng malaking pera at pupunta sila sa lugar na iyon. Ang gusto lamang nilang mangyari ay makita ang naturang boss at pakumpirma kung sino talaga ang mga ito. At nagugulat nga sila nang naroon na nga sila sa tagpuan. Ang walang iba ang naroon kundi ito ngang si Divina at ang kanyang pinsan. Samantala, nagmamadali sila Divina at ang kanyang pinsan. At doon, nagtataka si Divina dahil talaga namang mautak ang ahas na ito. Bakit naisip niya? Bakit naman hihingi ng pera ang tauhan na matagal na itong bayad, at papaano na nanggigipit ito ngayon? Tingin niya ay may hindi magandang nangyayari, kaya gusto nito ng mag-backing at huwag nang bumaba sa naturang sasakyan. Tingin niya ay na-frame up sila, subalit huli na ang lahat sapagkat nakita agad sila nitong si Xavier. Yung malinaw na nga ang lahat ay agad-agad namang tatawagan ni Princess itong si Sherlyn upang babalaan na alam na niya ang katotohanan sa likod ng paggawa-gawang kidnap nga nitong si Libby, at walang ibang kasabot nito kundi itong si Divina. At napapansin din ito ni Sherlyn na palaging close nga ito, kaya hindi imposibleng na si Divina nga ang mag-udyok sa kanyang anak para gawin ang bagay na iyon. Pakabangan natin kung anong mangyayari. Tuluyan na ngang makulong itong si Divina dahil sa patong-patong na kaso na isasampangan nitong si Sherlyn. Yan ang ating pakabangan sa lalang umiinit na tagpo na prinsesa ng City Chow. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you guys. Bye!